again and again and again na walang kasawa-sawa. From Namchong Station, transfer ka sa kabila sa Tuen Ma Line. Ito, yung brown. Tapos, 2 stops lang. Yeah. Ooh. Look at the coconut water. Dire-diretsuhin mo lang. Makikita mo na yung Jollibee. I will not buy anything from GU. 300 lang. Ano, Charmaine? Murang mga skincare or medicines or pabango or makeup. Meron yan dito sa Langos. From viewer to friends na. Yes. Friends na ba tayo? Yes! Welcome to Hong Kong! Again and again and again na walang kasawa-sawa. From what I promised, itong vlog na to will be a lot of different things and different experiences as much as possible, but we're not promising because ang reason for why we are here is because of Feast Hong Kong. So, on the weekdays, dun lang tayo mag-explore na pwede nyong gawin as a tourist here in Hong Kong. I am now reunited with the love of my life. Finally, makakatulog na tayo ng maayos kasi may katabi na tayo. Hindi tayo magkatabi. Hindi ba tayo magkatabi? Oh no! May kitulog kasi kami ngayon sa bahay ng friend namin. Bukas na kami mag-check-in sa hotel. Bago. 2 weeks ago, yung pusa yun nandito. Ngayon, ito na. HKIA, Hong Kong International Airport Arts and Culture Festival. This is from August 4, 2026 to November 8. Yung flight namin today was smooth naman, although mid-air, sobrang lakas ng turbulence. Feeling ko dahil 'di ba maulan pa rin, may bagyo pa din. Pero okay naman. We flew via Hong Kong Express or HK Express. Ang flight natin was 9:10 p.m. Lumapag kami at exactly 11 p.m. 22 minutes early. Oh yeah. Wow. Kasi minonitor mo kaya Yes. 22 minutes early. Sabi ni Mike, brace myself daw for the heat paglabas. Nakalagay ito sa TV, 31 degrees. Walang hangin. Walang talaga. hangin daw eh. Kaya siguro yung ano, ang daming nasa loob lang lahat ng malls, ganyan. Sobrang init. Pila na kami dito sa S56, papuntang Tung Chung Station. Kasama namin yung mga crew na nakapila. Pagka gantong oras, like 11:58, meron pa ring bus. Tignan nyo muna sa board kung hanggang anong oras. Pero itong S1 tsaka S56 Tung Chung Station. Feeling ko last bus na to kasi hanggang 12 na lang siya. Pag Novotel kayo or 4 points, pwede kayong mag S1 or S56. Yehey, may katulong na ako sa bag. 3.7 Hong Kong dollars ang fare. Pwede ka magbayad ng Visa, Mastercard doon. So, kung wala ka pang octopus, pwede. Ito yung stop ng Novotel City Gate sa bus from S56. Mahirap makita pero ito na yung bus stop niya. So, if ever mag-Novotel kayo, tapos gusto nyo mag-bus, ayaw nyo na mag-Uber. Itong S56 yung bus na sasakyan yun. Tapos bababa kayo sa Seaview Crescent Novotel City Gate. Nakalagay yun sa screen sa loob ng bus. Yan yung mga TV sa screen. Makikita mo dyan kung bababa ka na ba around. Ito yung lagay ng mga luggage. Yan. Bus stop. Oh my God, yung buga ng hangin ng init. Saan na kami magsistay? 20 minutes yung biyahe. Kahit super lapit lang niya. Pag nag-Uber ka, nasa mga siguro 7 minutes lang yan. 6 to 7 minutes. Oh, init nga. Walang hangin. Dito kami nakatira sa Caribbean Coast sa bahay ng friend namin. Yun lang. See you tomorrow. Bye! Officially day 1 here in Hong Kong. Naglalakad kami ngayon from Caribbean Coast going to Citygate Outlets. Actually, nandito na kami.
Yan, City Gate. They have docking out this summer until August 31. Parang ito yung... Yan, parang ito yung character nila dito. Naintindihan ko na yung hottest summer here in Hong Kong, as they say. Kasi in a long time, ito daw yung pinaka mainit na season nila in 100 years. And super init. Grabe no, isang araw, 36 degrees dito. Imagine mo, may lagnat yung Hong Kong. Mamahalin mo yung mga mall palagi at MTR kasi malamig. Parang ayaw mo nang lumabas. Nandito na tayo sa City Gate. Dito ang entrance ng Novotel. Katabi siya ng Bora Aksu and itong coffee shop na Mokato. Papunta kami ngayon ng MTR. Sasakay kami kasi we're gonna check in our first hotel on this trip in TST. Nandito na tayo sa MTR from Tung Chung going to Sea Hotel TST. So tuturuan ko kayo kung paano ina-navigate through Google Maps. From Tung Chung Station, bababa kami sa Nam Chong. Pag tinignan mo yung Nam Chong dyan, pang-apat na station, bababa na kami. From Nam Chong Station, transfer ka sa kabila, sa Tuen Ma Line, ito, yung brown. Tapos, 2 stops lang, East Chim Sha Tsui. Doon tayo bababa. Exit K. Kasi maraming exit ng East Chim Sha Tsui. And then, paglabas mo, mag-walk ka to 5 minutes. Kung hindi mo pa alam kung saan, titignan mo dito, kiklik mo yan para malaman mo kung saan ka maglalakad. Yun na. Ang cost ay 21 Hong Kong dollars. 42 minutes ang biyahe. Para malaman mo kung nasan ka, ayan yung arrow. Ayan o, bumababa siya. Malalaman mo kung malapit ka na. Ang galing lang ng Google Maps, madali lang. Kakalabas lang namin dyan kanina sa train na to from Tung Chung. Andito na kami sa Nam Chong Station and then we're going to East Chim Sha Tsui. Ang route natin ay platform 2 to Wu Kai Sha. Nandito tayo ngayon, pupunta tayo sa East Chim Sha Tsui. 2 stations lang. So, bababa tayo. Dito. Hindi ako pwede dyan. Bakit? Lift ka. Kailangan mag-lift kasi merong luggage. Si Mike, pipila na siya sa may lift. Dito na kami sa baba. So, tingnan nyo yung platform 2, Wu Kai Sha. Ito rin yung nakalagay sa Google Maps na Tuen Ma Line, Wu Kai Sha. Yan yung sasakyan mo na line papunta sa East Chim Sha Tsui. Tayo ay mag-escalator because masikip na sa elevator. Kapag hindi ka maglalakad dito ka sa right, kapag maglalakad ka dito ka sa left. Ganun yun. Makikita mo rin yung Google Maps na yung blue, umaandar siya. Ibig sabihin malapit ka na sa paroroonan mo. And then to verify if you are in the right path, check mo yan. So nandito ka sa Nam Chong and then check mo kung papunta sa East Chim Sha Tsui. Pagka nandito sa side na to yung pupuntahan mo, ibig sabihin nasa maling line ka. Bababa ka ulit sa akyat ka, ganon. So ito tama to. Arriving na daw yung train. Yung mga trains minsan meron din silang mga monitors pero some trains have none. Check mo na lang. Makikita mo kung saan siya next magsa-stop. Nakalabas na kami sa train. Finding the lift. Ayan na. So we can exit. Ngayon lang tayo nakapunta dito sa area na to, no? So if you have luggage, you're elderly, senior, and with wheelchair and with kids, you can take the lift. Exit K, ayun. Middle road, dun tayo. Naka-exit na tayo, guys. And sabi sa Google Maps, 3-minute walk, 250 meters. Click na natin ang mapa para malaman natin kung saan tayo. Stairs pala siya. Kaya kung may luggage kayo, medyo challenging. Signal Hill Garden here. Ito na, I can see it. Super lapit lang sa MTR. Ito na ang Sea Hotel. Tada! Here's their lobby. They have power bank rentals here. Ayan. 8/10 daw sila. Tapos meron din mga Hong Kong Disneyland chuchuchu, mga magazines. Ito ko, hello. Ito yung security deposit, 500 Hong Kong dollars. So, ito yung lobby na itsura nila. Meron namang hintayan. Malamig ang aircon. Akit na tayo. 1603. Yeah. Ooh, it's spacious. First impression. Room tour begins. This is the double bed. Super nice. I like it. Maaliwalas yung itsura niya. Hindi siya yung parang
super sikip, na gloomy. And then, ito na yung working desk mo. Tapos, yung sink katabi na. Tapos, ito yung ref in safety deposit box. Meron yatang kumot dun, pero parang ayokong gamitin yan, syempre. Kasi parang ba't may kumot dyan? Tapos, ito yung ref. Walang laman. Malaki yung, niya, space for gamit. May coffee and tea area, may tubig, pero may bayad. Evian, $60. Wag na, bili na lang tayo sa baba. Ito, libre to. Watson's Water. Pero bili pa rin tayo. May phone, maraming saksakan. Tapos ito, ano ba to? Mukhang siya, charger. No? Pero isa lang ang USB-C, puro USB lang. Okay na din, pero dapat update na nila yan kasi USB-C na karamihan. And then, ito na yung working desk ni Mike. Wow! Alam mo naman kung ano. May side table na may saksakan. I love it. Naisip na nila yan kasi magcha-charge ng mga phones. So, tandaan nyo, adapter. Dapat magdala kayo ng adapter, travel adapter. Okay. Yan yung mga switches ng lights. Nice. Tapos ito yung sink. Meron ding dito. Ay, hindi siya wala nabubuksan. Sabitan lang pala siya. Meron ng hand wash. Tapos yung mirror mo may ilaw. May hair dryer. May mga toiletries. In fairness, kasi alam ko bawal na dito eh. So, toothbrush, tsaka vanity kit. Tapos mga hand towel or face towel. And then this one, the CR, maluwag enough. May mga towels. And then yung shower, may rain shower sa taas. Handheld shower, hot and cold yan for sure. Nakalagay naman doon. Tapos merong shower gel, conditioner, and shampoo. Tapos may TV doon. Wala silang cabinet. Pero meron kang sabitan doon at saka meron kang hangers here. And there's bintana. Hindi siya suffocating. Tapos may full body mirror over here. And then merong hotel slippers na iuuwi natin at hamper. Laundry bag pala, hindi pala hamper. Tapos meron din silang air purifiers. Andiyan ang dalawang World Traveler bags. Yun na. Nice! I recommend this because maganda rin yung location niya. Maraming kainan sa baba. Few minutes away lang siya from the MTR. Technically, aakit ka lang sa stairs, tapos bababa ka, tapos kakanan ka. Yun na yung hotel. And then, naalala niyo yung kumain kami sa isang social na Peking duck na restaurant, yung Hutong. Katabi lang halos nito tong building, kaya ang lapit lang niya. Tapos, malapit siya sa Chim Sha Tsui. So, tingnan natin kung ano pang ma-explore natin dito sa area na to later on. O, diba? Katabi lang ng hotel. Kainan na agad. At maraming kumakain dito ng mga mukhang artista. Mura lang mga 44.40 yung mga meals nila. Marami rin dito. Ito, may pineapple bun. Sa kanto ng hotel, merong 7-Eleven. Ito, mall na to. Anong mall to? Is this K11 na? Oh my, nasa likod lang siya ng K11. So, ito yung K11 na entrance. Ayan yung street. Kakaliwa ka lang, yun na yung hotel. Sobrang paglabas mo lang K11 na. Pasok na tayo sa K11. It's so amazing na andito na tayo sa K11. Parang hindi tayo usual pumapasok dito. May Salomon at saka may North Face. Malaki tong mall na to eh. Oh, hindi ka maubusan ng pagkain. May marketplace, may Mannings, may Mr. Donut here. Pagka nasa Sea Hotel ka. Ang daming tao sa mall. Siguro kasi napakainit talaga sa labas. Basement 2 tayo because I am craving for matcha. Ayun ang daming tao. May IKEA sa dulo. Tapos ito na yung Matcha Tokyo. Daming tao. Meron sila ditong avocado matcha yogurt and strawberry matcha yogurt. 58 and 52. Iba-iba rin yung mga flavors nila nandito compared to the Philippines. Pero ito yung menu nila. Yung pure inspired nasa 40 yung pinakamura na matcha. Matcha latte 45. Antayin lang namin yung order namin. Pag umilaw to, mga 360 pesos yung in-order kong matcha latte. Sa Pilipinas, parang mga nasa 400 plus din. 380, mga ganun. Same price lang pala. In-order ko yung coconut water creamy matcha latte. Kasi kanina pa ako nag-crave ng matcha. Tapos, naghanap ako sa Google. Sabi ko, matcha near the hotel. Tapos, K11 yung pinakamalapit. Sabi, 2-minute walk lang. Sakto. Paglabas ko talaga ng hotel, kakanan ka lang, tapos kanan ulit. Yun na, yun na. My love, thank you. So yung pinambayad ko ng matcha ay octopus card kasi nag-load ako ng 500 Hong Kong dollars sa octopus ko. Last time na nandito ako, parang noong July 10, hindi pa siya ubos. So sabi ko sayang. Ayan na. Look at the coconut water. Haluin natin.
So satisfying na makita yun. Tikman natin kung magugustuhan ko siya. Pero ba't parang hindi siya creamy? Kasi parang ang labnaw niya. Kasi nakalagay creamy latte, di ba? Pero masarap siya. Hindi lang siya yung hinahanap ko na lalasa. Like yung natikman ko sa Tycoon sa Central. Di ba nagmatcha kami doon nila JM? Ang sarap nung coconut matcha latte nila. Pag nagpunta tayo ng No Skin, daanan natin Tycoon kasi magugulat ka doon. Pagka lumabas ka ng K11, mag-exit ka sa Carnarvon Road, dire-diretsuhin mo lang, makikita mo na yung Jollibee. Makikita mo na maraming shops na dito. Like this one, souvenir shop. Tapos dun sa Mira Place na yun, sa dulong-dulo, nandun yung GU kung gusto nyo mag-shopping. Basta ang dami ng shoppingan dito sa area na to. It's really a nice place. Kakatapos lang namin bumili ng pabango for our friend. I-gatekeep ko muna yun kasi matagal na ako bumibili dun. Tumatawid na tayo, going to Mira Place kasi mag-GU tayo. Nakikita nyo ba? Yun sa taas oh. GU and Uniqlo magkasama. May KFC din dun sa baba niya. Last time when I went here, I ate in KFC alone and then tried for the first time yung egg tart nila at super sarap ng egg tart ng KFC. So, dito na tayo sa Mira Place, paakit na tayo. So, if you're staying in Sea Hotel, it's perfect because dahil mo nang mapupuntahan na agad, Mira Steps. Doon tayo naglakad kanina. Yan. Yung mga tao dito nakakatawa. Pagpasok nila sa mall, siguro ganun talaga sila kainit na init. Daming mall dito, hindi kayo magsasawa. Puro kayo shopping, ganun. Pero ito yung ipapromise ko, kasama kayo. Because we will go to Japan next month. So I will not buy anything from GU. Hindi talaga ako magpapasabay ngayong trip na to kasi ang daming work. Pero yung mga nauna na nagpa-reserve na, which a few of them lang naman, yun lang yung pagbibigyan ko. Ito yung Uniqlo, sa taas ay yung GU. Oh my God. Oh, tuksa, layuan mo ako. Ang daming maganda. Lalo na sa shoes. Oh, bago to oh. Coin loafers. This is a new one. Oh my gosh. Pero parang dumihin siya. Ito yung mga ballet sneakers na sinasabi na suot daw ni Sarah Geronimo pero ibang brand yun. Meron din silang heels. Oh, ito yung suot ko ngayon eh. Ano? Pero walang heels. Ito may heels. Ito yung gusto ko. Ang ganda nito. Pero hindi tayo bibili. Meron ako nito. Nakabili ko na yan last year. Ito yung shoes ko ngayon pero red. Wala silang red. Ito yung parang may lacy. Grabe, ang cute din ito oh. Pero hindi ako susuot ng ganyan, syempre. Puro panlalaki tong mga nandito tayo. Sa mga hindi pa nakakaalam sa inyo, GU is kapatid of Uniqlo. Ito yung mga gusto ko ng mga polo, pero panlalaki pala to. Ito muna tayo sa pambabae. Meron din sila nito, mga baseball shirts. Actually, ito gusto kong bilhin mga sando-sando para ano. Pero hindi nga tayo bibili. Magkano ba to? 59? Magkano ba yung 59? Sheer kasi siya eh. Pero ang ganda nung black ko. Daming bago ah. Kainis ah. Magtimpi tayo, magtimpi. May Japan trip pa tayo na kailangan paghandaan. Ito yung blouse ko, yung white. Meron ako niyan. Tapos syempre meron ako mga basic tees nila. Oh, this is cute. 39 lang. 300 lang. Ano, Charmaine? No, di na. Wag na. Meron din ganito, oh, lacy. Very Kokoy. Hi, Kokoy. Nai-imagine ko siya kasi nakita ko sinuot niya sa Fukuoka. Ewan ko kung GU yun, pero feeling ko GU yun. Ang dami yung mga sheer, mga lacy. At saka ito yung mga dry crop t-shirt nila. 49. Ito 350 lang talaga to sigurado. Ba't ganun? Puro price down yung nakikita ko. I have a new color ng bag. Yan yung binili natin last time. Bagong design to. Kasi iba yung ano, yan o, may blue na siya. Meron din silang ganito. Tapos meron din silang ganitong bag. Naalala niyo yung lagi kong suot na polo sa Paris, tsaka sa lahat ng trips ko. Yan yun. So kung may ibang color niyan, sa Japan ko nabibilin. Ayan, Dolman sleeve ang pangalan. May white. Meron ako niyan, meron ako ng color na to. Ito wala akong color na to, pero parang hindi naman bagay sa akin. Hindi rin bagay sa akin mga checkered. Hindi rin bagay sa akin mga printed. So wag na lang. Buti na lang. Walang bagay. Ang ganda rin ng ano, ng brown na polo. Ay, nako. Meron na rin ako niyan. Tsaka niyan. Mga polo, simpleng polo. Ito rin, drape blouse. Iba-ibang kulay meron na ako niyan. Pati si mommy meron na. Last year ko rin yan binili. Paulit-ulit lang naman lahat ng damit ko. Wala na yung maong dress. Yun yung pinapahanap sa akin na ipapabili. Ito cute din to. Mga knits. This is nice. It's drape balloon pants. Bago to. Kaso ayoko yung nasa ilalim. Yung parang may garter sa ilalim. Ito yung gusto ko yung mga ganito. Mga
wide leg. Drape wide. Ay, I like this. This color. 99 lang. Oh my God. Parang ito pa yung gusto kong bilhin. Kasi may green na color. Army green na drape. Ayan, ang ganda niya. Guys, ang hirap-hirap. 99 na lang kasi. Wala pa akong gantong color. Tapos wala akong cargo pants. Is this a sign? Ay, naku, Charmaine, kinain mo yung salita mo. Wala kang integrity. Yung Mark Safe, guys. Magbabayad ako dito. Pareho lang sila nung Uniqlo sa Pilipinas. Ay, kainis talaga. Buti na lang sale siya. I-justify ko. Allergy talaga. Ito ko hindi bibili. Ang dami kasing sale. Kaya, bigyan nyo na ako. Walang sale sa Japan. Mahilig tayo sa mga white leg pants. Marami naman ako ibibenta eh. Mag-tiktok live ako soon. Justify pa more! Bumili ako, diba? Sabi ko, I feel guilty. So, kinuhanan ko yung asawa ko ng mga options. Ayaw niya lahat. This is not mine. For me, the hashtag B has the best pineapple bun. So, tignan natin later. Madadaanan siya going to the hotel from the Mira Place. Kasi dire-diretso lang siya. Ayan yung hashtag B, oh. Ang haba ng pila. Oh my God! Bili tayo niyan mamaya. Dito muna tayo sa Langtong Mall. Murang mga skincare or medicines or pabango or makeup. Meron yan dito sa Langtong. Magsawa kayo. May mga sampo. Ay, ayun yung ano ko, lip balm ko, lip gloss, Panteno. Yung pink ginagamit ko. Yun yung binudol ako ni Ivan de Guzman. Yun yung ginagamit namin nila JM. Pero meron pa akong stock. 12 ml na Anessa UV sunscreen. May SK2 din. Marami ka mahanap dito. Kaya dapat may cart ka. Pero ako hanapin ko lang pabango. Ay, may flare. Pero walang spray. Yun din pala isang hinahanap ko, flare. Kasi wala akong planchang dala. Ito, mga Fino. Chubaki. Fabric freshener. Ah, ito pwede. Hanap ako ng pabango. Joe Malone for my friend. Pero parang wala yung ano niya, scent niya. 598 and 568. Mga 47 yung malaki. Ayan. Ako na lang ang bibili kasi yung Clinic Happy nila dito parang 1.8 lang. Eh sa Pilipinas nasa mga 3,500, 4,000 yun. Dito sa Langtong, meron din silang mga Issey Miyake, Kenzo. Ito yung pabango ko nung high school. Ito kasi high school pa ako. Ito na yung pabango ko. Pero nag-Kenzo din ako for a time. Tapos nag-Cool Water din ako. Nag-Elizabeth Arden din ako. Pero ito talaga yung staple ko simula bata ako. We're going Yakiniku tonight. Kasi ito yung nakita namin nakatapat ng hotel namin. Technically, hindi naman tapat na tapat. Pero parang pag ganon, nasa same street ng hotel namin. Kasi matagal na namin gusto mag-Yakiniku. Ang tagal na namin hindi nagaganito. Binigyan nila kami ng ganito. Tansik ng mantika. Pero for sure, mangangamoy pa din tayo. My YouTube vlog na latest is premiering right now. Mainit. Walang ganyan sa atin. Ang liit nung ano nila, ihawan nila. No? Tsaka ano siya, Ayan na. hindi siya messy. That's our rice. Can I have a lychee sauce? Lychee sour? Yeah, What did you ask for? lychee sauce. Oh, no, we do it by ourselves. Sayang, pwede naman siya. Ayaw mo ng tulong, siya na magluto. Gusto niya talaga magluto. Panoorin niyo si Mike magluto. What did you order pala? Prime out. Panalo lahat ng sauce.
prime outside skirt. And then the thick prime outside skirt. And then the prime wagyu loin. So, hindi siya only. No. Hindi siya only. Kailangan a la carte mo siya in-order. Yes. Medyo pricey lang guys, pero yung quality nung beef niya, ay grabe. Tingnan niya naman. Sunog. No. Diyan kami kumain guys, Yakiniku Futago HK. Meron siya sa Japan, Hong Kong, China, New York, Hawaii, and Taiwan. Mukhang okay talaga siya, kaya ano, ayan, Osaka Yakiniku Futago. Huwag lang kayong magugulat kasi medyo mahal yung, syempre dahil pa a la carte yung mga orders, medyo pricey talaga siya. Saka sobrang masarap. Maganda Masarap talaga meat. yung quality ng beef, ang lambot and all. Ang bill namin, 450 Hong Kong dollars. So, katapat lang siya mismo ng hotel namin. Ito na yung hotel. Yan. Sea Hotel. Back in our hotel room. Kukunin lang namin yung mga travel altar na ibibigay namin dun sa bumili na taga dito na imi-meet din namin for coffee. So, yun ang gagawin namin for the rest of the night. And then, we'll call it a night. Nandito tayo sa Reaction Coffee Roasters. Dito namin imi-meet yung new friend namin. Dito lang dito sa Chimshachoy. Actually, 1 minute walk lang siya from our hotel. And then, Ang ganda dito, very cozy. Oo, very cozy. Ayan. Ayan. Ano yung itsura? We ordered lemonade for me kasi ayoko nang mag-alcohol or cafe. Tapos si Mike, cold brew. And look at the eyes. It's sliding. It's sliding. Oo nga, no? So when you pour coffee, Para pag ganun yung coffee. Parang boto. Ayan, no, nakaganyan siya. Oh, look. Cutie. So, order ka via QR code, then pay later. Na-meet na namin si Ate Love. Inate na namin siya. From viewer to friends na. Yes. Friends na ba tayo? So, magsasara na kasi yung cafe, kaya alis na kami. Masarap dito. Masarap yung ininom namin. Although, uminom lang naman kami. Guys, K11 Musea to. Ito yung likod niya. Di ba usually nakikita natin siya sa may promenade. Tapos, dito kami nag-coffee. Diyan. Tapos yung hotel namin, nandito sa street na to, pag ganon. Bili tayo sa 7-Eleven ng tubig. Kasi kulang yung tubig. Magkano? 17. Isa lang muna kasi lilipat tayo ng hotel bukas. Sa street mismo ng hotel natin sa Minden Avenue. Ayan yung hotel, 'di ba? Dito sa street na to. Katabi lang niya yung Ichiran. Ito yung unang-unang Ichiran dito sa Hong Kong. Dito sa Chimshachoy. Ayan. So if you haven't tasted Ichiran, di pa kayo nagpunta ng Japan, Fukuoka, dito kayo. Pwede kumain yan. May laundry rin pala sa tabi ng hotel. Self-laundry. O, 'di ba? Sobrang okay ng lugar na to. Super. Guys, itong hotel pala, maganda rin kasi meron silang lobby that you can tambay. So you can work. Ang ganda, very cozy siya. Tapos meron ding microwave, merong ice cubes, merong coffee and water. Meron palang water. Meron ding place to relax. Ang ganda. So nice. Then this was named Popular Hotel of the Year. Nice. Nakapila kami dito sa Chrisley Cafe, just right in front of our hotel. Ito yung hotel namin, She Hotel. Lunch time na ngayon, may maraming nakapila. So dahil nakapila sila, pipila din kami. Curious kami kung anong pagkain dito kasi maraming locals na nakapila. Here in Minden Avenue, Chimshachoy. Ito itsura niya sa loob. QR code ka mag-order and then nag-order kami ng ice milk tea. $3 lang yung ice milk tea. Ito na yung chicken wings ko. How much is the chicken wings? It's 38. Si Mike nag-order ng deep fried chicken thighs with rice for 72 and then yung pineapple bun ko with butter 28. Total namin is 166. Here's the pineapple bun, my favorite. This is Mike's chicken thigh. Tapos ito yung pineapple bun ko na may butter and then the chicken wings. Kain!
sa Sea Hotel. Ngayon, lilipat tayo sa isang lugar na never ko pang napuntahan dito sa Hong Kong. Pag meron kayong mga concerts, may mga conferences kayo, doon nyo pwedeng pagstayan. Wait, bago muna kayo umalis, meron akong up to 50% off on travel vouchers. Paano yan? Go to the Klook app, type in and search Main Ibiernas, and then makakakita kayo ng nakalagay na Main Ibiernas Creator Picks or Picks by Main Ibiernas. And then you will see all my recommendation per city or per country. And then sa ilalim niyan, kaya mag-scroll up ka, sa ilalim niyan, merong mga redeem na voucher. Nakalagay redeem, tas mga vouchers na 10% off sa hotel, 50% off sa eSIM, 5% off new users, etc. etc. Sobrang dami, lalo na if you're going to Vietnam, Philippines, and China. Pwedeng-pwede yan. And yung hotels na 10% off is site-wide, meaning anywhere around the world na nasa Klook app. So if I were you, I'll go to my Klook Creator Shop. Also, I will link this in the description para madali nyo lang i-click siya. Tapos open nyo lang yung browser para makapunta kayo sa Klook app, redeem all the vouchers there, and then book. Tandaan, hindi po gagana ang voucher kapag naglagay kayo ng other promo codes aside from doon sa kinuha nyo sa aking Creator Shop. So if you want to save money, save a lot of money, don't pay full price sa mga hotels, etc. and activities. Book on my Klook Creator Shop. Thank you everyone! Bye!